Ayan, hello ulit. Eto ano lang, napaka kulit na katanungan. Sino ba dapat talaga ang kaawaan? Yung parents o yung anak? Di ba? Actually, ano yan malawak na discussion yan eh. Pero meron akong sariling personal na opinion na lagi kong sinishare sa lahat ng nakakausap ko na pagdating sa ganitong topic. Kasi kadalasan ang tinitingnan ng mga tao ay yung parents. Like, kaya mo yan, hindi ka bibigyan ni Lord ng problema or burden na hindi mo kaya. Mga ganyan. Kumbaga ikaw ang tinitingnan eh. Pero ilang beses ko naman ding sinabi na it's not about the parents. Kung sa percentage, siguro baka konti lang, like 20-25% out of 100% yung about the parents. Kasi sa tingin ko, it's always about the children, the child. Yung mga anak natin na nasa autism spectrum. Kasi tayo, we will pass. Dadaan lang tayo sa mundo taking care of our kids. Pero yung mga bata, di ba? Hindi naman nila ginusto na magkaroon sila ng ASD. And talagang umaasa lang din sila ng care para sa kanila. Point here is, ang tinitignan kasi lagi ng tao would be the parents. Hindi nila tinitignan yung bata o paglaki ng bata or paano yung magiging future ng bata or kung gagaling ba yung bata or magde-develop ba yung bata. Ang tinitignan nilang lagi ay yung hirap ng parents. Hindi nila tinitignan yung bata na hindi gusto ng bata yun. Paano lalaki yung bata? Na yung bata laging binubuli or outcast or ayaw makipaglaro sa kanya ng mga ibang mga pinsan niya o ng mga kapitbahay nila kasi kakaiba siya. You know? It's not about the parents always. For me, it's more of the kids. Sa mga bata, it's about the kids. So, yan, basta nakakatuwa. Sino ba dapat ang kaawaan, yung parents o yung bata? Much more dapat sa bata kasi if the parents will pass, paano na yung bata? Okay, so nakakatuwa na lagi kong naririnig sinasabi sa akin yung word of comfort na hindi ka bibigyan ni Lord ng problem na hindi mo kaya or ng burden na hindi mo kaya. Naman. Alam niyo, hindi yun lang yung kaya well, hindi ko masisisi yung mga ganun yung sinasabi kasi yun lang talaga yung kaya nilang sabihin. Ibang-iba pag ang nakausap mo ay parent ng isang special child din or may mental disorder din o mental delay. Iba yung method or mode o pag-uusap. Ang i-share nila would be solutions. Hindi yung puro religious ek-ek. Nakakatuwa. Ibang-iba talaga ang yung answer sa sagot na yun. And depende kasi yan pag hindi talaga alam or naranasan ng mga nagsasalita, nagbibigay ng mga advice, or makakita kung paano talaga yung isang special na anak. Ayun eh. So, it pays talaga na they will also read, learn, research, ganyan. Hindi yung kung ano lang talaga yung alam nila yun na parang pang-generic. Yun na lang parang lahat para sa lahat ng tao sa mundo. Ay nako. Minsan na-obvious na syempre tayo kasi well-read. Kumbaga, we always research, we always read. Tinitignan din natin yung mga situations ng
autism sa ibang bansa. So nakikita natin na may kanya-kanyang struggle sa bawat bansa. At saka iba yung acceptance sa bawat bansa. Like sa Philippines, medyo okay pa eh. Pero sa Middle Eastern countries, naku, iba acceptance nila doon. Sa Africa, iba rin acceptance nila doon. So, ano lang talaga. For me, kung sino ang dapat na kaawaan or kung tama ba yung word na kaawaan, pero it's more of the kids. It's more of the kids. Actually, maswerte pa kasi sila dahil andito yung parents. Okay? Kinakaya ng parents yan. Kahit na gaano kahirap, kahit na gaano ka-dramatic ang araw-araw na buhay, kinakaya ng parents yan. Pero, pag nawala yung parents, paano yung bata? Diba? Hindi talaga nila kayang hindi nila kayang mag-survive na sila lang. Ang tanong, ibibigay ba natin sa mga relatives, sa mga siblings, sa mga kapatid? Gusto ba nila? Yun yan Gusto sa utak. Parang, kaya ko yan. Pride yan, kaya ko yan. Huwag kang magsasalita ng ganyan, kaya namin yan. Again, it remains to be seen. Diba? Awesome parents, alam niyo yan. Minsan, yung mga relatives mismo, sila lumalaglag sa inyo, di ba? Meron din naman, syempre, mga nakakaintindi. Pero wala rin silang capacity, actually, for a long-term care para sa mga awesome kids natin. See? So, at the end of the day, it's always about the kids. It's not about the parents. That's my thought. Peace out.